ka masamang asawa. Lalo hindi ka masamang ama. Love, alam kong nakakapanghina at nakakagalit itong nangyayari sa atin. Pero love, hindi ka mag-isa dito, okay? Kasama mo ko. Kaya natin to. Lalampasan natin to, love, okay? Kung sakaling makalusot si Kuya Marco sa kaso, pwedeng-pwede mong gamitin si Trixie na pae para mahulog yung bayaw mo. At saka sabay ko silang papatayin. Gusto mo ba samahan kita mamaya pagkakausapin mo si Luigi? Hindi na. Ako na lang yun. I don't wanna make him feel like we're ganging up on him. Alam mo, sana masolve na natin ito lahat. Gusto ko na bumalik sa dati, tsaka ayokong madami yung mga bata. Basta love, hindi tayo susuko hanggat di natin nakikita si Trixie. Kailangan ma-identify natin kung sino yung kumidnap sa kanya. Angel, ba't ngayon ka lang? Na oras na oh. Tsaka saan ka galing? Sino pala yung sumagot dun sa phone mo kanina? Ba't di ka nga makasagot, Angel? Huwag mo sabihin may tinatago ka nga. Ate, si Kiara kasi nagka-problema. Kinailangan niya ng karamay kaya hindi ko siya maiwan. Sino nga yung sumagot ng phone mo kanina? Si Kiara yun, ate. Nasa CR kasi ako noon eh. Sinagot niya yung phone ko. Tapos nalubat ako kaya hindi na kita natawagan ulit. Ate, hindi ka ba naniniwala? Kung gusto mo, pwede natin tawagin si Kiara ngayon para... Hindi na. Okay lang. Ayoko lang ng ginagabi ka sa daan. Saka next time, mag-text ka. Tumawag ka sa akin. Sige, ate. Mauna na ako sa kwarto. Luigi, halika dito. Mag-usap tayo, anak. Sorry po sa ginawa kong hapon, Daddy. Nainis lang talaga ako kay Alvin. Galit ka po ba sa akin? Please, wag ka pa magkaya sa akin. Hindi. Pero next time, pag may nagsasabi na masama tungkol sa akin, ako dapat nang pumunta doon. Hindi ikaw. Pero Daddy, di ba dapat lumaban ako? Para hindi nila isipin na weekend takot ako? Where did you get that from? Sino nagtuturo sa'yo makipag-away sa mga klase mo? Tita, that's bad! Siya ang bad! Dahil siya nagbubuli sa'yo! Hindi ka titigilan nito habang hindi ka natututong lumaban! Wala po, Daddy. Luigi, ito yung tatandaan mo. Ayoko nang nakikipag-away ka sa kahit sino para lang ipagtanggol ako. Kung may nakaasar sa'yo, sabihin mo kay mommy, kay teacher, o kaya sa akin. Naintindihan mo ako, anak? Sige na, ka na rito. Wala po ulit, Daddy. Hindi na galit ang daddy. Sige na. Ya, pakuha naman ang bag ko sa taas, oh. Ate, pinaghanda pala kita ng pagkain na mababaon mo. Worried kasi ako sa'yo na baka hindi ka makakain ng maayos dahil sa dami ng problemang iniisip mo. Salamat, Angela. Basta ate,
Nandito lang ako kapag kailangan mo ng kausap or maiiyakan, ha? That really means a lot to me. Sobrang swerte ko na may katamay akong katulad mo. Ate, ako ngayong swerte eh. Dahil kapatid kita. At walang kahit sino man o kahit ano ang makakasira at makakapaghiwalay sa atin. Tanghali na po. Ito na yung bag niyo. Salamat. Ingat ka, ate. Sabi na eh. Sabi na, babae ka. Dahil na lang kung babae ka, talagang papademanda na kita. Papahanap kita, at least alam kong babae ka. Ah! Vanessa, may bisita. Inspector, anong kailangan niyo? Gusto lang kitang bigyan ng update, attorney. Ano ho yun? Lumabas na ho ang lab results ng cellphone ni Attorney Mendoza. And it shows na walang fingerprints si Mr. Panganiban. Kung gano'n, naniniwala na ho kayong inosente si Marco. Hindi naman ho natin pwedeng i-rule out yon completely. Posible kasing gumamit ng gloves ang mister ninyo kaya walang marka sa cellphone. Inspector, nasa inyo ho ang burden of proof. Patunayan niyo ho. Kung ngayon wala kayong ibang ebidensya, kailangan i-clear niyo yung pangalan ng asawa ko. Actually, attorney, may iba pang mas pressing matters kaya ako nandito. Gusto naming imbitahan si Angel sa presinto to answer a few questions. Ako? Bakit ako? Anong kasalanan ko? May na-receive kaming testimony mula sa isang witness na maaaring mag-leak sa'yo sa pagkawala ni Attorney Mendoza. I just want to state on record that I'm here to offer legal advice kay Angel. And after ng session na to, ide-declare ko na ire-represent ko ang kapatid ko. Very well, attorney. Pwede na tayong mag-proceed. Alam mo bang iniimbestigahan ka ni Attorney Mendoza? Hindi ho. Ang alam ko lang po, mainit yung dugo niya sa akin dahil galit siya sa ate ko. Palagay mo, bakit interesado siya sa history mo? Hindi ko po alam. Baka gusto niya po ako siraan. Hindi kaya may natuklasan si Attorney Mendoza na ikinagalit mo, kaya kinidnap mo siya. Hindi po totoo yan. Ate, tulungan mo ko. Inspector, wag ho kayo maniwala kay Aling Cedes. May personal hong issue si Aling Cedes kay Angel. Kaya baka nagsumbong sa inyo. Aling Cedes? Hindi ho diretsong nagsumbong sa amin si Aling Cedes. Nag-submit siya ng affidavit sa pamamagitan ng attorney na tumutulong sa kanya. Sino ho? Hindi niyo ho alam? Ako na lang ang magsasabi sa'yo, attorney.
galing kay Attorney Carlito Panganiban na father-in-law nyo ang statement ni Aling Cedes. Love. Love. Dad just told me the good news. Cleared na ako sa investigation. O bakit? Parang di ka naman natutuwa. Tutuwa ako na malinis na yung pangalan mo. Pero bakit mo naman kasi sinabi kay Dad yung tungkol kay Aling Cedes? Teka, wala akong sinasabi sa kanya. Hindi ko lang paano niyo nalaman. Siguro, kinausap niya si Aling Cedes. Ewan ko. Dahil sa ginawa ng dad mo, pinaghihinalaan na tuloy ng mga pulis si Angel. Bakit? Hindi ko naman sinabi kay Dad na gawin niya yun eh. But if he did, ginagawa lang niya yung trabaho niya bilang abogado ko. Mahirap kasi sa'yo, si Angel lang yung pinoprotektahan mo eh. Pinoprotektahan ko kayo pareho dahil parehas kayong importante sa akin. Hindi mo ba nakikita? Inaabuso na ni Angel yung pagmamahal mo sa kanya. Sobrang dami ng red flags, nagbubulag-bulagan ka pa. Love, huwag ka magpadala sa emotions mo. Gawin mo yung trabaho mo bilang abogado. Panagutin mo ang toong may kasalanan. Ate, ano ba ginagawa natin dito? Hintay ka lang, malapit na siya. Sino? Yung taxi driver na sakay na si Trixie, ang sabi niya, babae daw yung kasama ni Trixie nung gabing nawala siya. Para! Anong nangyari sa kaibigan mo? Lasing lang po siya. Naku, baka magsukayan. Ay, hindi po. Akong bahala. Sis, huwag kang susuka ha. Diyan ka lang. Alagaan kita. Sige, sakay mo na. Ma'am, magandang hapon po. Ano po bang kailangan niyo sa akin dito? Kasi may biyahe pa ako mamaya eh. Sir, salamat sa pagpunta ha. Malaking tulong to para sa investigasyon. Sorry, mabilis lang naman. Gusto ko lang i-identify nyo yung babae kasama ko at yung babae kasama ni Trixie, isa lang. Medyo harap ka. Attorney, tulad doon na sinabi ko ng madilim ho ng gabing yon. Hindi ko nakita yung mukha ng kasama ng biktima. Pero siguro naman ho, nakausap niyo siya, no? Opo, So, marirecognize yung boses niya. susubukan ko po. Diyan, nagsalita ka. Iparinig mo yung boses mo. Ate, Kung hindi ikaw kumuha kay Trixie, hindi ka matatakot. Sige na, parinig mo yung boses mo. ate, pwede ba? Hindi ako yung kumuha kay Trixie. Kaboses niya. Eh, parang kaboses niya rin, attorney. Hindi ko nakusot na matagal yung babae. Hindi ko rin matandaan yung boses niya. Saka, medyo mahina na yung pandinig ko. Pasensya na po. Sige, kuya. Salamat. Sige po. Sana masaya ka na, ate. Baka naman tumigil ka na sa pagsususpecha sa akin. O baka naman hindi ka pa kontento sa sinabi ng driver. Angel, kinlear ko lang pangalan mo. At least ngayon wala na magsususpecha sa'yo. Wala naman reason para pagsuspechahan ako, ate. Sinasabi lang yun ni Kuya Marco para may iba siyang masisi. Tapos kinukonsinti mo pa. Ibig na ipagtanggol ako. I'm sorry. Lagi mong sinasabi sa akin na galit ka sa mga taong umaapi kay Papa. Hinuhusgahan siya ng hindi pinapakinggan yung side niya. Alam mo sa nangyayari ngayon? Wala kang pinagkaiba sa kanila. Ano? Nagulat ka? Narinig kita! Narinig ko yung boses mo kanina! Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit mo ako kinuha?
What? Are you scared na babalitan ka ni Marco? Kung mag-alala, hindi ko siya aagawin sa'yo. Just let me go! Pakawalan mo na ako, lalayuan ko kayo! Let me go, Vanessa! Let me go! Please! Guilty ako sa ginawa ko kay Angel. Tama siya. Kapatid ko siya, dapat pinagtatanggol ko siya. Hindi yung pinag-iisipan ko ng masama. But you have every right na pagsuspetsahan yan, Angel na yan. Hindi ba ikaw na rin nagsabi that she's been acting weird since nawawala si Trixie? Okay, nakausap ko si Detective Season. Apparently, may kliyente dati si Trixie na kumalaban sa dating big-time businessman na ngayon mayor na. Ngayon, tinitignan ng mga pulis kung konektado yun sa pagkawala ni Trixie. Hindi siyang kumidnap kay Trixie. Sounds so sure. Hindi ba na plinantahan ng totoong suspect ng cellphone ni Trixie si Marco? Eh ano naman kinalaman ng mayor na yun kay Marco? Bakit niya maiisip na si Marco ang going fall guy? Ibig sabihin, the suspect is someone nakakilala si Marco. Nakilala ka. Lorraine, madaling mag-accuse ng tao. But proving the accusation is hard. Wala naman tayong strong evidence against Angel. Wala pa. Hindi ba't lawyer tayo? At ang trabaho natin ay maghanap ng ebidensya. Ano ba kasing pinaplano mo? Malaking problema to. Iniisip ni Trixie na ikaw si Vanessa. Isipin niya na kung ano yung isipin niya. Tsaka wala naman siya mapagsasabihan eh. Dahil hindi na siya makakaalis sa basement na yun. Inaalala ko si ate. Ayoko na pinagsususpetsahan niya ako. Nasasaktan ako. Ano pa bang ebidensya niya sa'yo? Eh, di ba nakalusot ka naman doon sa taxi driver? Maswerte ka nga, hindi niya naalala yung itsura mo eh. Hindi pa rin ako mapalagay. Nung si Kuya Marco yung nagdududa sa akin, hindi niya ako tinitigilan. Pero si ate yun, tsaka abogado siya. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya napapatunayan yung kutob niya. Angel? Lorraine, huwag ka masyadong mangialam ng gamit. Naghahanap na tayo ng ebidensya. Sigurado kung may tinatago ang kapatid mo dito. Alam mo, lawyer ka pa naman. Invasion of privacy ang ginagawa mo. Halika na. Oh! Wait lang. May nakita ako eh. Look at this. Para saan kaya to?